Ayun mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na kayo, hindi na tayo sa computer gumawa ng video or nag-live kahapon dahil medyo busy tayo kahapon, and then ngayon may pupuntahan tayo na isang event mga kababayan. Pero mag-live naman tayo dun sa event po na pupuntahan natin. Ngayon mga kababayan, alam ko marami sa inyong nagtatanong, ang nag-aabang ng ating mga video. Ano po? At eto pag-usapan natin mga kababayan, yung paggalaw na nitong si Banat Bay at paninira kay Mayor Hani Lacuna. Dahil alam naman natin mga kababayan, expected na natin na talagang gagalaw etong si Banat Bay para sirain at gawa ng issue etong si Mayor Hani Lacuna. Dahil nga mga kababayan, si Banat Bay, alam naman natin na matalik na kaibigan yan ni Isko Moreno na ngayon ay tumatakbo sa pagka-mayor dyan po sa Maynila. So ngayon kung titingnan po natin mga kababayan, si Isko ang isa sa una talaga sa nagbaon ng napakalaking utang dyan po sa Kamaynilaan. Tapos ang pinapalabas nitong si Banat Bay na itinago daw po yung 25 million pesos nitong si Mayor Hani Lacuna at binastos etong si Isko. Ngayon kung titingnan din naman natin mga kababayan, yung inutang ni Isko Moreno na 17.8 million ata yun sa billion something mga kababayan, unti-unting binabayaran nitong si Mayor Hani Lacuna, at ang pagkakaalam ko mga kababayan ay naunahan na ng nasa 2 billion mahigit. So ngayon kung titingnan po natin, ang dahil sa napakalaking utang na yon, talagang apektado yung paggalaw at pagpapaganda dyan po sa Kamaynilaan ni Mayor Hani Lacuna. Ngayon kung titingnan din naman natin, ginagamit yon ni Banat Bay yung mga naging problema sa mga Kamaynilaan mga kababayan at yung mga problema na kinakaharap nitong si Mayor Hani Lacuna dyan po sa Kamaynilaan habang pinapatakbo niya at pinapaganda niya ang Kamaynilaan. So naipaliwanag na naman natin sa inyo mga kababayan na nung una pa lang sinabi na natin na apektado talaga yung mga proyekto dyan sa Kamaynilaan dahil sa inuuna ni Mayor Hani Lacuna na bayaran yung mga inutang nitong si Yorme, nitong si Isko Moreno at yung mga iniwanan niyang utang. Dahil kung titingnan po natin mga kababayan sa laki ng iniwan na utang nitong si Isko, hindi naman pwedeng hindi bayaran nung susunod na mayor na uupo po na pumalit po sa kanya. Gaya nga po ng sinasabi natin mga kababayan na kung talagang may malasakit etong si Isko Moreno dyan po sa Kamaynilaan, dapat ang ginawa niya mga kababayan, tinapos muna niya yung term po niya bago siya tumakbo sa pagka-presidente, bago niya tinupad yung pangarap po niya na maging isang presidente. Pero mga kababayan, kung titingnan po natin, mas inuna niya yung pangarap niya sa pamamagitan na pinapogi niya yung Kamaynilaan mga kababayan, at ginamit niya yung mga ginawa niya sa Maynila para makuha niya yung pangarap na yon sa pagka-presidente. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, talagang hindi pa siya talagang hindi pa siya sumisikat ng sobrang sikat sa pagka-mayor mga kababayan. Kita nyo naman kung ano yung nangyari mga kababayan. Natalo siya sa pagka-presidente nung nakalaban niya si PBBM nung 2022 presidential election. So kung titingnan din naman natin mga kababayan, expected na natin na gagawa ng mga kwento itong si Banat Bay, sisiraan itong si Mayor Hani Lacuna dahil sa arrival ni Isko Moreno ngayon, etong si Mayor Hani Lacuna sa pagka-mayor. Ngayon mga kababayan, kung titingnan din naman natin, parang ang dating kasi naging naging panghuling pamamaraan ni Isko or panghuling choice ni Isko Moreno etong Maynila mga kababayan. Dahil nga kung titingnan din po natin mga kababayan, nung hindi siya tinanggap sa pagka-senador, walang tumanggap sa line-up mga kababayan na mapapasok siya bilang tatakbong senador, bumalik siya sa Kamaynilaan at naghahangad siya na maging mayor po ulit. Na kung tutuusin mga kababayan, dapat tinapos muna niya yung term niya bago siya tumakbo sa pagka-mayor, sa pagka-presidente mga kababayan, or kahit na ano pa mang posisyon. Gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kababayan, tingnan nyo mabuti kung si Congresswoman Luistro inaalok na ng taong bayan na tumakbo sa pagka-senador,
hindi po niya pinangarap mga kababayan, or lagi niyang sinasabi tuwing tatanungin siya kung may balak ba siyang tumakbo sa pagkasenador, lagi niyang sinasabi mga kababayan na uunahin muna niyang paglingkuran yung kanyang nasasakupan sa 2nd District ng Batangas bago po siya maghangad ng matataas na posisyon, dahil unang-una hindi niya pwedeng iwanan yung 2nd District na naghihikahos, may binabayarang utang mga kababayan, at mapapabayaan yung kanyang mga proyekto na sinimulan. So hindi niya kayang iwanan yung ganon mga kababayan. Kaya ang gagawin niya, tatapusin muna niya yung problema dun po sa 2nd District ng Batangas mga kababayan. Pauunlarin muna niya yung 2nd District ng Batangas bago po siya maghangad ng posisyon mga kababayan. So ngayon, maliwanag naman po na talagang kung iisipin po natin, talagang napakalayo ni Congresswoman Lubistro dito po kay dito kay Isko Moreno mga kababayan, at napakalayo ni Mayor Hanny Lacuna dito kay Isko Moreno. Si Isko Moreno ginamit ang kamay nilaan, nagpapogi, pinapogi ang kamay nilaan habang ibinabaon sa napakalaking utang mga kababayan para maging presidente. Si Mayor Hanny Lacuna pinipilit niyang paunlarin ang kamay nilaan sa kabila ng napakaraming utang na iniwan nitong si Isko Moreno mga kababayan. At kung titingnan din naman natin, dapat may katangian si Isko Moreno mga kababayan na katulad nung kay Congresswoman Lubistro na iniisip ang karamihan bago ang sarili. Ano po yung mga nagsasabi dyan na maraming nagawa si Isko Moreno? Hindi naman natin sinasabi na walang nagawa etong si Isko Moreno bilang mayor ng Maynila. Ang sinasabi lang natin, ginamit niya yung mga nagawang yon para magpapogi at para tumakbo sa pagkapresidente at matupad niya yung pangarap niya na maging isang presidente. Mga kababayan, wala tayong sinasabi na etong si Isko Moreno walang nagawa. Lagi natin sasabihin may nagawa siya kasi ginamit niya nga yung nagawa niya, mga kababayan, sa kamay nilaan para magpapogi, para maging isang presidente, kaso nga lang natalo siya noong 2022 presidential election. At sa kabila ng mga ginagawa niya, pinapaunlad niya ang kamay nilaan, napakalaki naman ng utang na iniwan niya kay Mayor Hanny Lacuna. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, dapat sa first term niya, pinaunlad niya ang kamay nilaan, and then yung second term, mga kababayan, Isko Moreno, nagbayad siya ng utang, and then yung pang third term, doon na lang yung ala-alalay, mga kababayan, na pagpapaunlad sa kamay nilaan at balance din doon sa kanyang mga inuutang. Di sana hindi masakit bayaran ngayon at hindi mabigat yung binabayarang utang or napakalaking utang dyan sa kamay nilaan ni Mayor Hanny Lacuna na iniwan nitong si Isko Moreno. At isa pa dyan, mga kababayan, kung titingnan din po natin, talagang expected na natin talaga na babanata ni Banat Bay etong si Mayor Hanny Lacuna dahil kaibigan niya si Mocha Uson at si Mocha Uson ay nakatiket dito kay Isko Moreno. Kaya doon sa mga taga Maynila dyan, maging matalino po kayo sa pagpili ng kandidato mga kababayan, hindi porket naging artista or sikat mga kababayan, talagang pipiliin nyo na. Isipin po natin yung nangyari in the past na kung saan nabaon ng napakalaking utang ang kamay nilaan dahil po sa ginawang pagpapapogi ni Isko sa Maynila mga kababayan. At isipin din po natin yung nangyari dun sa Itbulaga mga kababayan na kung saan habang kainitan ng issue ng agawa ng trademark sa pagitan ng TBJ mga kababayan at saka ng Tape Incorporated, nakakapagtaka naman na bigla ang pinasukan ni Isko Moreno yung proyekto dun sa Tape Incorporated mga kababayan, at may mga pasimple po siyang banat sa Tito Vic Injoey. Kaya nga ako naniniwala ako na yung iba na mga solid rubber cards hindi talaga susuporta kay Isko Moreno dahil unang-una alam nila yung nangyari in the past mga kababayan na kung saan habang kainitan ng issue ng Tito Vic and Joey with the Tape Incorporated, doon naman pinasukan ni Isko Moreno na tumanggap ng trabaho dyan po sa Tape Incorporated at bumanat ng pasimple sa Tito Vic and Joey. Kaya mga taga Maynila, maging matalino po kayo, tutukan po at tingnan natin yung mga nagawa ni Mayor Hanny Lacuna sa kabila ng napakalaking utang na iniwan ni Isko Moreno mga kababayan dyan po sa kamay nilaan. At ngayon mga kababayan, punta naman po tayo sa pangalawang usapin po natin. Ngayon, alam ko marami sa inyo nag-aabang about dun sa opinion natin sa inilabas na line-up ng ating presidente. So ngayon kung makikita ninyo, ito yung nakita nating balita mga kababayan. Pakinggan muna natin. Ayan.
susuportahan ni Pangulong Marcos Jr. sa darating na halalan? Eto mga kababayan, na ibibigay ko lang yung komento ko and then yung iboboto ko. Yung mga iboboto ko lang muna mga kababayan, kasi sabi ko sa inyo, noong nakaraan, una kong iboboto dyan si Tito Sen. Pangalawa mga kababayan, Erwin Tulfo. Kasi alam naman natin na si Erwin Tulfo ay loyal siya sa ating gobyerno mga kababayan, kay PBBM, at alam naman natin na ang gusto talaga ni Erwin Tulfo ay paunlarin at tulungan ang ating presidente na umunlad mga kababayan ang Pilipinas at hindi makiisa sa mga bumabatikos sa ating presidente. So ngayon pakinggan pa natin yung iba. Sa nila kombinasyon ng mga dating senador, re-electionist at kongresista ang mga inendorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas Convention 2024 sa Pasay City. Ang 12 senatorial slate ng administrasyon ay sina DILG Secretary Benhur Abalos, Makati Mayor... Eto si Abalos mga kababayan. Pwede rin nating suportahan ito. Alam niyo ba kung bakit? Kasi bukod sa sekretary siya ng DILG, alam naman natin na abogado, attorney. Etong si Benhur Abalos or Sec. Benhur Abalos mga kababayan. Dahil unang-una, ang pagiging abogado ay isang kwalifikasyon para maging isang mambabatas mga kababayan. Hindi katulad nung artista ka, pumasok ka sa pagkasenador mga kababayan, and then yun, kita nyo naman yung nangyari kay Robin Padilla. So eto si Secretary Benhur Abalos, pwedeng-pwede to mga kababayan dahil unang-una, hindi naman po ito puro salita. Ito po ay talagang nagalaw at kita nyo naman yung nangyari dun sa mga pugante na nagtatago na sa pamamagitan ng pangunguna nila ni PNP Chief Marbil mga kababayan ay nasa kote yung mga pugante o malalaking pugante na nagtatago. Kaya ko tatanungin nyo mga kababayan, isa ito, etong si Secretary Abalos sa susuportahan po natin. So ipagpatuloy pa natin. Abigail Binay, Senator Pia Cayetano, dating Senator Panfilo Lacson, Senators Lito Lapid at Jaime Marcos. Eto si Lacson mga kababayan. Si Lacson, 100% support ako dyan. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung etong si Ping Lacson yung isa sa talagang tatakbo sa pagkasenador, susuportahan ko to mga kababayan dahil napakaganda ng mga kwento ng mga kamag-anak kong matatanda patungkol po dito kay Ping Lacson mga kababayan. At makikita rin naman natin yung pagmamalasakit ni Ping Lacson sa ating gobyerno mga kababayan, especially sa ating mga kababayan Pilipino. At ang isa pa dyan mga kababayan kung bakit si Ping Lacson yung isa sa susuportahan natin, dahil kung ito ang mapapalagay dun sa posisyon kung nasasan si Bato de la Rosa, hindi siguro ito magiging bias. For me, mga kababayan, at hindi nito pagtutuunan ng pansin yung mga bagay-bagay na walang kwenta katulad ng ginagawa ni Bato de la Rosa na pinagtutuunan niya ng pansin yung mga walang kakwenta-kwentang bagay. Ano po, na inaaksaya lamang ang pera at pondo ng mamamayang Pilipino sa mga hiring-hiring nila na wala naman pong kakwenta-kwenta at interes ng ibang tao yung iniisip. So ngayon kung titingnan pa natin mga kababayan, pagpatuloy pa natin, Pia Cayetano, medyo alanganin pa tayo mga kababayan, pero pag-isipan pa natin. Eto si Senator Jaime Marcos, 100% sinabi ko na sa inyo yan mga kababayan, na talagang hindi ako susuporta dyan. Ano po, sinabi ko na yan ng ilang beses sa mga live, sa mga vlog natin, dahil sa nakikita ko na pang-aabuso, pang-mamaliit at pangyuyurak sa pagkatao ni PBBM na mga Duterte, sumasali pa siya doon. Mga kababayan, kaya ako 100%, sinasabi ko na sa inyo, to be honest, na hindi ko susuportahan si Senator Jaime Marcos. Ano po, at dito mga kababayan, eto si Mayor Abigail Binay, pwede rin. Mga kababayan nating suportahan, pero ako, pinag-iisipan ko pa rin. Mga kababayan, ano po, eto si, yung mga iba si Lito Lapid, pinag-iisipan ko pa rin mga kababayan. And then etong Pia Cayetano, pag-iisipan ko pa rin. Pero si Jaime Marcos, 100% hindi ko siya iboboto. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Marcos. Kasama rin sina dating Senator Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla. Eto mga kababayan, kasi si Bong Revilla, alam naman natin, nagawa natin ng reaction video, yung naipasa niyang batas para sa ating mga teacher, mga kababayan. And then kita naman natin na nagtatrabaho din naman siya sa kabila ng mga issue na ibinabato sa kanya. So pwede nating isama siya sa line-up natin. Ano po, pero mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, may sarili din ako
na preference or line up ng mga senador na iboboto ko. Ano po, dahil hinihimay pa nga natin mga kababayan, yung mga senador na pwede nating pagkatiwalaan at pwede nating suportahan at pwede po nating iboto. So ngayon mga kababayan, eto si Manny Pacquiao, pwede rin natin suportahan to mga kababayan kasi tinik to sa lalamunan ng mga Duterte. Pero pag-isipan pa rin natin mga kababayan, ano po, etong si Tito Sen, 100%. 100% si Tito Sen, susuportahan ko yan mga kababayan. Dahil unang-una, sobrang daming naipasang batas niyan ni Tito Sen. Ano po, at pangalawa mga kababayan, ang hindi ko malilimutan kay Tito Sen, yung pakikitungo niya sa mga tao. Dahil yung mga matatagal dito, alam niyo naman, naging kabahagi tayo ng issue ng Itbulaga, mga kababayan, at saka ng Tape Incorporated, yung agawa ng trademark, mga kababayan. So ngayon, nakahalubilo natin si Tito Sen daw, napakabait sa personal. And then pangalawa mga kababayan, si Tito Sen, nung naging Senate President, hindi man lang nabawasan yung pera ng mamamayang Pilipino. Dahil naniniwala si Tito Sen na pera ng taong bayan yan, at kung wala namang paggagamitan na importante na mapapakinabangan ng mamamayang Pilipino, bakit natin gagalawin? So ibalik natin yan sa kaban ng mamamayang Pilipino. At yun ang ginawa niya mga kababayan, yung 100 million something na pera ng taong bayan na miscellaneous funds ata yun ng Senate, ng Senado, mga kababayan, hindi niya ginalawan o hindi niya binawasan kahit piso, ibinalik niya sa mamamayang Pilipino. So ngayon, kung usapang transparency mga kababayan, isa si Tito Sen, susuportahan natin. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Senator Tito Soto, Senator Francis Tolentino, at CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Si Tolentino mga kababayan, pag-isipan ko, pero itong si Tolentino mga kababayan, pag-isipan natin. Dahil unang-una mga kababayan, ito ay umalis sa PDP laban dahil sa pro-China mga kababayan, yung kanilang mga kasamahan doon. And then etong si Francis Tolentino mga kababayan, alam naman natin na talagang pag pinag-uusapan yung soberanya ng Pilipinas, talagang makapilipino to. Ano po, lagi nating tatandaan, kung pipili tayo ng kandidato, isipin natin kung yan ba ay pro-China or hindi pro-China. Isipin din natin na mabuti mga kababayan, kung yan ba ay makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin or kung yan ba ay makakapagpasa ng batas. So yun po yung pagbabasihan natin mga kababayan. Hindi yung pipili tayo ng artista, porket sikat, susuportahan natin. Pero pagdating na kailangan na ng mamamayang Pilipino at ang kalaban ay kaalyado nila, susuportahan nila yung kaalyado nila at hindi nila susuportahan ang agenda ng mamamayang Pilipino. Kaya maging matalino po tayo pagdating po sa pagboto at pagpili ng ating kandidato mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. At Las Piñas Representative Camille Villar. Hiling ng Pangulo sa kanyang mga inendorso, mapanatili ang kaba. Si Villar mga kababayan, pag-isipan pa rin natin. Pero sabi ko sa inyo, hindi ko sinasara yung isipan natin. Pero ang 100% na sigurado kung susuportahan ko dito, to be honest, si Tito Sen, Erwin Tulfo mga kababayan, and then etong si Secretary Benhur Avalos, support din ako dyan mga kababayan dahil abogado siya. Naniniwala ako na kapag ka-abogado, yung isang tumatakbo, yan yung numero 1 na pwedeng maging kwalifikasyon para makalikha ka ng mga batas na makakatulong sa mamamayang Pilipino. Si Ping Lacson, mga kababayan, Bong Revilla, yan pa lang yung mga pwede nating suportahan na nakikita ko na pwede pa nating iboto. Ano po, pero siguro sa mga susunod na araw, i-announce na natin yung mga senador na pwede nating iboto at suportahan yung pinaka-final. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Sa bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa Iwela. Maraming salamat, Nel Maribuho. So maliwanag mga kababayan yan yung mga line-up na binanggit po ng ating presidente, pero 5 pa lang yung napupusuan natin na pwede nating suportahan at pwede po nating iboto. Ano po, dahil ako may sarili naman po talaga ako mga kababayan na line up ng mga senador na susuportahan ko, at and then hindi naman pwede na suportahan natin yung buong slate dahil unang-una, yan naman po ang bumuo naman yan yung mga koalisyon, hindi naman po mismong ang presidente natin yung humirang po niyan. Kumbaga, since member ng PFP, Partido Federal ng Pilipinas,
etong iba't ibang mga koalisyon, mga kababayan, natural na i-announce yan ng ating presidente. Pero ako, mga kababayan, naniniwala pa rin ako na mas mahalaga pa rin talaga yung desisyon ninyo at saka ng mamamayang Pilipino kung sino yung susuportahan ninyo. Pero ako bilang isang mamamahayag, mga kababayan, bilang isang vlogger na pinapanood ninyo, 5 pa lang yung natitipuhan natin na pwede nating iboto. Pero etong si Senator Amy Marcos, sabi ko sa inyo, hindi ko talaga susuportahan yan, hindi ko iboboto yan sa pagkasenador, mga kababayan, dahil medyo nasaktan ako sa mga pinaggagawa nila kay PBBM. So ngayon, mga kababayan, ito padaanan din natin yung isa sa mga topic po na dapat napapag-usapan din, mga kababayan, yung patungkol dito kay Sara Duterte at dun sa kanyang di umano allege na bata-bata niya o BF niya, mga kababayan, nang dahil sa init ng ulo ng barel, mga kababayan. Ano po? Hindi. Ayan, 100% mga kababayan na hindi ko po talaga isusupport yan. Magaling yung alam ninyo at magaling yung alis ako sa inyo, mga kababayan. Ano po, eto, kung titingnan din naman natin, mga kababayan, gaya nga po ng sabi ko sa inyo, expected na natin na babanat si Banat Bay dito po kay Mayor Hani Lacuna dahil kakampi niya etong si Isko Moreno, mga kababayan, at kasamahan ni Mocha Uson etong si Banat Bay. Natural na papanigan po nila etong si Banat Bay, etong si Isko Moreno laban po dito kay Mayor Hani Lacuna. Pero isipin po natin ng mabuti, mga kababayan, kung ano ang nangyari sa Kamaynilaan nung panahon nitong si Isko Moreno, mga kababayan, na kung saan nabaon ng napakalaking utang ang Kamaynilaan. So yun lang naman po, mga kababayan. Pasensya na kayo kung hindi po tayo nakakapag-live dahil unang-una busy rin po tayo. Tulad ngayon, may pupuntahan po tayong event, mga kababayan. At siguro baka mamaya pag naandun na tayo sa event na pupuntahan natin, baka mag-live tayo, mga kababayan. Ano po, kaya pasensya na sa inyong lahat kung hindi tayo gaano nakakapag-live. Pero etong video ito, iniiwan ko to sa lahat ng mga viewers natin, especially sa lahat ng Team Replay na talagang nagmamalasakit at sumusuporta po sa atin at talagang tinututukan yung mga live po natin, mga video po natin. At gusto ko lang din personal na magpasalamat sa lahat ng mga taga One Squad Forever na talagang sumusuporta, nag-aabang ng mga video po natin at talagang tinututukan po tayo. Kaya yung iba na gusto na maging member ng One Squad, welcome na welcome pa rin po kayo sa aming grupo, mga kababayan. At maraming salamat din po, especially sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. At higit sa lahat, yung mga hindi po nag-i-skip ng ads at mga nag-iiwan ng komento. So comment below na lamang, mga kababayan, kung ano po ang komento nyo hingil po dito sa mga topic na ito na hinimay po natin. Sa totoo lang, hindi ko na ito i-edit, ha. Kaya kung medyo may mga bulol tayo na salita doon sa mga unang pahayag nitong video ito, mga kababayan, pagpasensyahan nyo na. Kasi hindi na po natin ito ikakat. Diretso upload na po ito. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.